Nagpa-blatter na sa pulisyang reporter na si Arlene de la Cruz matapos mapag-initan ni Police Director Roberto Rosales. Pero paglilinaw ni Rosales, hindi niya binantaan si de la Cruz. Naglabas lang daw siya ng sama ng loob matapos siyang pangalanan sa artikulo ni de la Cruz bilang protektor umano ng Dominguez Carnapping Group. Saksi si Marisol Abduraman. Ginawa mo, Arlene, I tell you, categorically you destroyed me. You have to rectify. Otherwise, sabi ko sa iyo, hindi ka makaka-recover dyan, Arlene. Never that you will be able to recover. Masarap ang tulog. Matinding mga salita ang binitawan ni Police Director Roberto Rosales na makaharap si Arlene de la Cruz ang sumulat ng artikulo sa Philippine Daily Inquirer na nag-ugnay kay Rosales sa Dominguez Carnapping Group. Walang imik si de la Cruz noon, pero kasunod ng konfrontasyon, nagpa-blatter si de la Cruz sa pulisya. Ayon sa mga pulis na kumuha ng blatter, nangangamba si de la Cruz para sa kanyang buhay. Basta yun lang, habang na-interview niya, pinagsabihan siya ng ganun. Pero paglilinaw ng Rosales sa GMA News, hindi naman daw ito pagbabanta kundi paglalabas lang ng sama ng loob. Giit ni Rosales, wala raw katotohanan at basehan ang pag-ugnay sa kanya sa grupo ni Dominguez. Sa'yo lang nanggaling na sabi mo nga eh. Meron kang nabasa, ganon-ganon. Nasaan yung pakita mo sa akin? Sabi mo na sa newspaper, may kopya si Secretary Robredo. You know, when I talk to him... Pero nanindigan si de la Cruz na totoong may dokumento siyang nakuha mula sa isang intelligence unit ng AFP na pinagbasihan niya ng ulat. I will stand by my story. Unang-una, I have it. It's not based on a text message. It's not a kuryente report. Ipinakita ni de la Cruz sa ilang taga-media ang bahagi na nasabing intel report. It's a trusted source. That's why I used it. Pero hanggang ngayon, itinatanggi ng intelligence units ng AFP na galing sa kanila ang report. Wala rin naman daw natatanggap na report si DILG Secretary Jesse Robredo. Pati na mismo ang PNP, wala rin daw natatanggap. Hindi raw binabaliwala ng PNP ang mga naglalabasang report hinggil sa dimano'y pagkakasangkot ng ilang pulis sa carnapping. Kabilang na nga rito sina Rosales at Kauyan. Sa katunayan, bumuo na nga raw sila ng investigating team na tututok dito. Ipatawag lahat itong mga taong nami-mention nang sa ganun ay maliwanagan kung ano nga ba itong mga reports na ito. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Patuloy na inaapula ng mga bumbero ang sunog na tumutupok sa halos 100 bahay sa Agham Road, Quezon City. Napilitan ng lumikas ang mga residente at live mula sa Quezon City. Saksi si Oscar Oida. Oscar? Hanggang sa mga sandaling ito ay hindi maganda ugaga ang mga residente ng nasusunog na bahagi ng Agham Road dito sa Quezon City sa pagsalba ng anumang mga gamit na maaari pa nilang maisalba. Habang yung mga bumbero naman ay patuloy ng lalabanan, ang sunog na sa tansya ng BFP ay kasulukuyang pumutupok sa biyababa o di naman higit sa mahigit 100 kabahayan sa naturang lugar. Tinatayang bandang 10:56 ng gabi nang sinasabing magsimula ang sunog sa sinasabing bahay ng Mr. and Mrs. Rosario na taga roon sa lugar. Kung ano ang dahilan ay patuloy pa rin inimbestigahan ng mga otoridad sa mga sandali ito at ang hudyat ng alarma ng sunog ay naitaas na sa Task Force Bravo. Mula dito sa Agham Road sa Quezon City, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Sikat na sikat ngayon sa internet ang mga kuha ng LA Mansion ni Pambasang Kamo Manny Pacquiao na ipinalabas po sa MTV show na Cribs. Ay ang kanyang nakatakdang pangipagharap kay US President Barack Obama. Saksi po si James Velasquez. Bago makapagbakan sa loob ng ring, ang dating world champion na si Sugar ko sa Amerika. Ano pa? Bukod doon, ano sasabihin mo sa kanya? Sabihin ko, ang peaceful dito, tirahan. Kung tutusin, dahil sa dami ng laban niya roon, masasabing ikalawang tahanan ni Manny na siya ng permanenteng bahay sa Los Angeles, California na ibinida nito Sabado lang sa sikat na MTV show na Cribs.
Ngayon maituturing na viral video na ang mga kuha ng crib sa bahay ni Manny dahil sa dami na nag-review nito sa internet. Ngayon, kahilera na si Manny ng mga piling-piling sikat na celebrities at personalidad at tanging Pinoy na itinampok sa programa. Ayaw ko sana pumayag na ipalabas sa mga ganon. Kasi baka sabihin na pinagmamalaki ko yung o pinagyayabang ko yung mga nabili ko. Pero siyempre baka sabihin naman nila na masyado akong madamot o isnabero. Ngayon, next nang tutukan ni Pacman ang laban nila ni Mosley na kailan lang ay nagpatutsyad ang madaling tamaan ang pambansang kamao. Hindi ko ina-underestimate yung galing niya, yung pagkatao niya. Maganda yun, mag-training siya mabuti, sisikapin niya na may panalo ang laban. Siyempre, sisikapin din natin may panalo ang laban. Nang sa gayon, makapagbigay tayo ng magandang laban sa mga tao na manunood. Ma-entertain sila ng mabuti, nang masaya sila. Samantala sa showbiz saksina sa Pilipinas pumuli ang international singer-songwriter na si Stephen Bishop para sa kanyang Valentine concert. At binatikos naman ang 5-time Grammy winner na si Christina Aguilera sa kanyang pagkanta ng national anthem sa opening ng Super Bowl. Narito po ang report. Sumasapit ang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao, kasama sa mga inaabangan ay kung may sasabit ba sa pagkanta ng lupang hinirang. At hindi nalalayo dyan ang Super Bowl ng Amerika. Ngayong taon, ang 5-time Grammy Award-winning recording artist na si Christina Aguilera ang napiling kumanta ng The Star-Spangled Banner. Pero kahit pabatikang singer na, umani ng batiko si Christina. Ilang linya kasi ng kanilang national anthem, pinaghalo-halo niya. Hindi rin nagustuhan ng ilan ang kanyang rendition na tila OA na raw kung ikukumpara sa original na version. Ayon kay Christina, masyado lamang daw siyang nadala. Pero sa kabila ng pagkakamali, umaasa siyang naramdaman pa rin daw ng kanyang mga kababayan ang pagmamahal niya sa Amerika. For the 6th time, balik Pilipinas ang international singer-songwriter na si Stephen Bishop para sa isang Valentine concert. At dahil natapat sa Love Month ang kanyang concert, isinama pa niya ang kanyang girlfriend sa pagbisita sa bansa. Obviously, in love nga si Bishop, naging pang nag-sample ng kanyang classic hit na paboritong love song ng mga Pinoy. And it's telling me it might be you all of my life. Para sa saksi, Rosetti Rivera nag-uulat. At sama-sama nating saksihan. Naughty Mags, Love Stabs, Couple Shirts. Ilan lang sa kakaibang panregalo sa Valentine's Day. Balita ang hatid ng isang ligo na katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.